Matagumpay ang misyon ng Filipino Scientific Research Team sa Pag-asa case ayon sa Philippine Coast Guard. Ito'y sa kabila ng pambobomba ng China Coast Guard ng tubig sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Ipagpapatuloy naman ng ating ito koalisyon ang kanilang civilian mission and concert sa may Pag-asa Island sa susunod na linggo. Narito ang report. Kasunod ng pambobomba ng China Coast Guard ng water cannon sa barko ng BIFAR noong Miyerkules, ipinost ng Chinese Embassy ang video ng umano'y muling pagtaas ang watawat ng China sa Sandy Cay. Pinabulaanan naman ito ng National Maritime Council, habang iginiit ng Philippine Coast Guard na matagumpay ang misyon ng Filipino Scientific Research Team sa Pag-asa Case 1, 2 at 3 sa kabila ng pangaharas ng China. There's no proof to that na kung sasabihin na naman nilang they have seized control o Pag-asa case. Ang atin pong mga marine scientists na sumama sa BIFAR mission na to were successful in getting sand samples for marine scientific research that they are currently conducting. Pumalag din ng PCG sa pahayag ng China Coast Guard na ang ginawang pang-water cannon ay dahil hindi raw humingi ng permiso ang Pilipinas para magpunta sa mga Sandy Cay. Ang Pag-asa case falls within the territorial waters ng Pag-asa, meaning we have sovereignty over these waters. There's no reason for us to ask permission from the Chinese government. They are 100 nautical miles away from that particular location. Sa kabila ng insidente, ipagpapatuloy ng atin ito koalisyon ang kanilang civilian mission and concert sa bisinidad ng Pag-asa Island sa susunod na linggo. Nais ipakita ng grupo sa China na isinusulong ng mga Pilipino ang kapayapaan sa rehiyon. Tiniyak ng gobyerno ang kaligtasan ng mga kalahok sa paglalayag ng atin ito kung saan ipapadala ang 97 meters at 44 meters na barko ng PCG. These activities are being encouraged, no? While it is not government-initiated, these are all privately initiated activities, and nakakatawa ito actually. Kinumpirma naman ng Philippine Navy ang ikawalong sunod na rotation and resupply Aurora mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong May 16 na walang naiulat na untoward incident. Umiiral pa rin ang provisional understanding sa Aurora sa Ayungin, pero iginiit ng Navy na walang ginawang inspeksyon ng China sa resupply vessel ng Pilipinas. We need not seek permission from any foreign power, much more from one that has encroached into our EEZ. These missions will continue. Samantala, natapos na ang 3 araw na ASEAN Maritime Security Dialogue kung saan tinalakay ang pagresolba sa mga maritime dispute sa buong South China Sea. Isinahad din dito ng National Security Council ang pagbuo ng mga batas para patuloy na ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa mga susunod pang administrasyon. Any president which wishes to undermine that is technically liable for impeachment. We just need to keep on putting into laws all of these entitlements so that future Philippine presidents will be constrained from changing the policies that we have already enshrined into law. Noong nakaraang taon ng lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Law. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.